naglabas ng pahayag ito pong si Ombudsman Boyeng Remulla sa isang interview sa kanya ni Sir Christian Isguera na kung saan sinabi po niya na by December 15 o 16, meron na daw po mga maaaresto at lalabasan ng arrest warrant. Ngayon, ito daw pong si Senator Lacson, mga kababayan, nag-aabang sa mga aarestuhin daw pong senador. So sabi po dito, sa Abante, una sa balita, ito daw mga kababayan, kung susundin ang binigay na timeline ng Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla, may maaarestong senador sa flood control scandal sa susunod na linggo. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, kung tapos na yung kanilang preliminary investigation, may resolution na, mag-file sila ng information at kung susundan natin yung kanyang self-imposed deadline o yung timeline niya by Monday, December 15, ay may ipapile silang kaso sa Sandigang Bayan para ma-issuehan na ng warrant of arrest, wika ni Lacson sa isang radio interview nitong Sabado. Duda naman ng senador kung may ilalabas ng arrest warrant ang Sandigang Bayan sa susunod na linggo dahil kailangan pang alamin ng anti-graft court kung may probable cause para maglabas ng warrant, mga kababayan. Tiniyak naman ni Lacson na hindi haharangin ni Senate President Vicente Tito Soto III ang ilalabas na arrest warrant laban sa sinumang senador na masasangkot sa flood control scandal. Ngayon, kung may senador na malalabsan po ng arrest warrant at maaaresto, yan po ay hindi itatago, mga kababayan, at hindi haharangin ni Senate President Tito Soto. Bagkos hahayaan niyang makulong yung mga senador na sangkot na yan. Dapat naman nga talaga. Kasi yan po ang hinihintay ng mga kababayang Pilipino natin. Yung may makulong, may makasuhan, may makulong, at talagang may mga mapapanagot na mga kongresista at mga senator, mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Malungkot kasi may mga kasamahan kaming nai-involve at baka ma-issuehan ng warrant. Siyempre malungkot para sa amin. Yon, after all, my colleagues namin yon. Pero wala pa rin kami magagawa kasi kung may sapat na ebidensya para papanagutin sila, sino ba naman kami para harangin? Ni Lacson. Nauna na rito may sinabi si Remulla na sumulat na siya kay Soto para huwag bigyan ng travel clearance ang senador na nasasangkot sa flood control scandal, mga kababayan. So posible, nakikita natin ang mga maaaresto dyan. Maliwanag naman, nakasama dyan sina former Senate President Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla, mga kababayan, at yung iba pa na nasasangkot di umano sa maanumalyang flood control. So umaasa tayo na by Monday, December 15 hanggang December 16, may mga maaaresto na po na mga personalidad, mga senator at mga kongresista na sangkot po talaga sa maanumalyang flood control. So ngayon, siguro yung iba nagtatanong-tanong dyan at nagtataka-taka, ito bang sinasaldi ko, maaaresto na po ba? At itong iba pang mga sangkot, kasi pihado, mga kababayan, pag naaresto itong si Saldi ko, kakalad ka rin niya dyan itong si Romualdez, kasi imposible naman na hindi po talaga alam ni Romualdez lahat ng mga ginawa nitong si Saldico, lalo na at downline po niya itong si Saldico, at siya po ang speaker noong mga panahon na isinasagawa po yung mga matitinding insertion dyan po sa Kamara at yung mga sinasabing kickback. So ngayon, mga kababayan, may nakita po tayong balita ulit galing po sa Abante. Una sa balita, sabi po dito, mga kababayan, ito daw pong NBI, nasamsam daw po ang mga resibo sa BGC Condo ni Saldico. So ngayon, basahin po natin yung nilalaman ito pong balitang ito. Naka-recover ang National Bureau of Investigation, NBI, ng mga dokumentong may kinalaman umano sa flood control project sa iba't ibang lugar sa bansa mula nang sinalakay nila ang condominium unit ni dating Bicol Representative Saldico sa Bonifacio Global City or dito po sa Taguig City kahapon. Ayon kay NBI spokesperson Palmel Malyari, nakuha ang mga dokumento sa 3 vault sa condo unit ni Saldico. Aniya, iko-cross conference ang mga dokumento sa dati ng impormasyon at testimonya ng mga saksi upang matukoy ang halaga ng mga ito sa kaso. Bukod sa mga dokumento nakakuha rin sa vault
ang nasa or nakuha din sa vault ang nasa 10K na cash, inilista naman sa inventory sheet. Ang lahat ng ibinibigay ng mga abogado ni Kot isinumite sa korte kasama ang search warrant. Sabi pa dito, ang operasyon nitong Biyernes ay kasunod ng raid ng Huwebes sa dalawang magkarugtong na 600 square meter na condo unit nito pong si Saldico. Nauna nang idineklara ng Sandigan Bayan na si Ko bilang fugitive from justice or pugante mga kababayan na nagtatago sa kamay ng batas. Kasabay sa pagkansela sa kanyang pasaporte dahil sa kasong malversation at graft kaugnay ng 289 million substandard road-like project sa Oriental Mindoro, mga kababayan. So ngayon, may mga nakuha daw pong dokumento dito po sa condo unit, dyan po sa may BGC, dito kay Saldico, mga kababayan, sa condo unit ni Saldico. At i-cross-examine po yan doon po sa mga testigo na nagsasalita ng against, mga kababayan, laban po dito po kay Saldico, mga kababayan, kung gaano nga ba katibay yung mga dokumento na nakuha po dyan po sa di umano'y condo unit ni Saldico, dyan po sa BGC. Ang tanong ngayon ng mga kababayang Pilipino po natin, eto na, kapag ba naaresto etong si Saldico, possible ba, mga kababayan, na maisunod na po etong si Romualdez, lalo na at may mga ebidensya, mga kababayan, na di umano tumutukoy laban po sa kanya. Dahil nga, kung titingnan po natin, may mga nakita po tayong balita galing po dito, mga kababayan, sa police files tonight. Sabi po dito, ito daw po ang tanong ng karamihan sa mga kababayang Pilipino po natin. At ito itatanong ko din naman po sa inyo mamaya, mga kababayan. Ano po, sabi po dito, saan kaya magpapasko si Martin? Si Martin Romualdez daw. Basahin po natin itong nilalaman na article ng police files tonight. Sabi po dito, mga kababayan, 13 araw na lang or 13 tulog na lang, Pasko na. Pasko na Pilipinas. At habang abala ang marami sa pamimili ng 500 budget pang Noche Buena, may tanong na hindi mawala-wala sa isip ng bawat mamamayang Pilipino or Noypi. Saan kaya magpapasko si dating House Speaker Martin Romualdez? Panay ang banta ni Ombudsman Boying Rimulya na magpapasko sa kulungan ng mga sangkot sa flood control scandal. Maingay, parang may malaking pasabog, umaasa ata ng palakpakan. Pero kapag si Martin Romualdez na ang napag-uusapan, biglang tahimik or biglang tatahimik, biglang nagiging maingat, biglang may kung anong due process na pinag-uusapan na di naman niya binigay sa iba mismo. Sabi pa dito, mga kababayan, kahit pa nakakalula na ang yaman, ebidensya, at malakas na koneksyon na tumutumbok sa pinto ng dating House Speaker o ng dating Speaker, parang di pa rin sapat kay Ombudsman Rimulya na imbestigahan man lang ng maayos si Romualdez. Sa isinasagawang WR Advisory Group survey, 23% ng respondent nagsasabing siya ang primary accountable, malinaw na lumulutang ang kanyang pangalan, mga kababayan. So ngayon, ito naman, yung pananaw ko, tingil po dyan, mga kababayan. Para po kasi sa akin, in my personal opinion, dapat po talaga mas paigtingan ng ombudsman yung pag-iimbestiga po dito po kay former House Speaker Martin Romualdez. Kasi biruin nyo kaya lang naman malakas ang loob na idawit niyang si Saldico, eto pong si PBBM, dahil nga po, mga kababayan, dyan kay Speaker Martin Romualdez. Kasi paano nga naman, kung nung mga panahon, mga kababayan, let's say, nung mga panahon na ito pong si Martin Romualdez, di umano, inuutusan itong si Saldico, at alam niya yung mga ginagawa ni Saldico, what if ginagamit na pala ni Martin Romualdez yung pangalan ni Presidente kahit walang alam ang Presidente. Kaya nga ako, mga kababayan, kung ako po tatanungin ninyo, masusuportahan ko ang Presidente natin kaysa po kay Romualdez. Kasi unang-una, si PBBM ang nagpasimula ng matinding investigasyon na ito laban po dyan sa mga korap na yan, at wala pong pakialam ang Presidente kung sino man ang tatamaan po dyan, kahit pa kamag-anak, pinsan, kapatid o kahit na sino pa man. Kasi nga, maliwanag naman po sinabi ni PBBM, ang mahalaga sa kanya ay ang taong bayan, yung kapakanan at interes ng mamamayang Pilipino, hindi yung interes ng mga taong malalapit po sa kanya. Wala nga pakialam ang Presidente kung sino yung mapapanagot dyan kahit pa malapit sa kanya. Tayo pa kaya, mga kababayan,
Kaya nga dapat, ang gawin po ni Ombudsman, Boyeng Remulla, maliwanag mga kababayan na na talagang dapat imbestigahan ng maigting. Ito pong si Romualdez para nang sa ganon, lumabas yung katotohanan kasi majority po talaga sa mga kababayan Pilipino po natin gusto po na makitang managot ang mga ito kung matibay po ang ebidensya laban po sa kanila. Ano po, sasabi pa dito, ito pa daw, basahin po natin. Alam nyo ba na may mga pangalan ng binura ng ICI sa pagkakasangkot sa flood control scam? Wala kasi talaga matibay na ebidensya laban po sa mga ito. Pero bakit patuloy pa rin silang tinatarget ni Remulla? Bakit may mga case build up para sa mga ito? Kahit tinutuldo ka na ng maayos at mas credible na proseso ng investigation body or investigating body. Nagtatatak ba ng lata ang Office of the Ombudsman para lang may ibang pag-initan at mailihis ang usapan mula sa dapat talagang managot? Sabi pa dito, sa ginagawang ito ni Remulla, hindi may kakaila na mayroon itong kinikilingan at mayroong gustong mga pag-initan. Yung dapat sana'y may malamig-lamig na selda ngayong Disyembre, baka mainit-init pa or baka mag-init pa ng lechon mga kababayan sa kanilang mga mesa. Sabi pa dito, habang nagtitipid ang pamilyang Pilipino sa manipis na Noche Buena, sa pang-spaghetti na walang hotdog, hamon na kalahati lang at keso de bola na sintigas ng pagbumuka ng mga opisyalis ng gobyernong sangkot sa maanomalyang flood control mga kababayan, makakasiguro tayong napakasagana ng Pasko ng dating speaker, Pexman. Yan po yung sabi dito, mga kababayan sa article na nabasa po natin. Ako talaga, tatanungin ko kayo mga kababayan. Eto, kanino ba kayo mas sumusuporta? Kay PBBM ba o kay House Speaker Martin Romualdez? Eto, tanong ko lang naman. Kanino kayo sumusuporta mga kababayan? Kay PBBM ba o kay House Speaker Martin Romualdez? Kasi kung kaya former House Speaker Martin Romualdez kayo sumusuporta, ibig sabihin hindi kayo Marcos loyalist. Romualdez loyalist kayo mga kababayan. Kaya nga ngayon, tinatanong ko na kayo Kasi mga kababayan, mahirap naman na nagagalit kayo sa amin kapag ka ang topic si Romualdez. Maliwanag naman mga kababayan, maliwanag naman yung lagi natin sinasabi, kahit pa kaalyado yan ni PBBM, basta nababanggit at maingay ang pangalan at nasasangkot sa maanumalyang flood control o kahit ano pa mang katiwalian, hindi po natin sasantuhin dito po sa channel natin mga kababayan. Diba? Kasi biruin nyo, ito pa yung isang makapalang pagmumuka. Sabi pa dito, basahin pa natin. Grabe naman itong si Davao City Congressman Pulong Duterte. Mantakin mo na kapag paalam pa sa Kongreso, nababiyahe sa 17 bansa sa loob ng 2 buwan sa 2026. Ano yon, world tour? Diba? Sabi pa nga dito mga kababayan, sa panahong ito na hinihinga ng mga petsa ng kanyang pagtatravel, ito ay kasagsaga ng investigasyon sa 51 billion pork barrel na kanyang nakuha sa kanyang unang termino noong 2019 hanggang 2022 bilang kinatawa ng kanyang lungsod kung saan huling 3 taon na naman ang termino ng kanyang ama sa Malacanang. Kayo mga kababayan, kasi ang tingin dito ng mga analysis, ito daw pong si Paulo Duterte tatakas. Kaya daw po kinakailangan na mag-travel. Alam nyo, ito po dapat talaga yung mas pinagtutuunan ng pansin ng mga ombudsman, at saka po itong sino Martin Romualdez para nang sa gano'n naman mga kababayan, hindi naman masabi ng taong bayan na may kinakampihan o kinikilingan dito sa investigasyon pong ito. Maliwanag naman po mga kababayan na na talagang may kailangan managot dito at ang majority na gustong makita ng mamamayang Pilipino na managot po talaga dito ay yung una, si Romualdez. Kasi imposible po naman talaga mga kababayan sa totoo lang na hindi alam ni Romualdez yung ginagawa ni Saldico. Imposible pong hindi niya yan alam. Siya ang House Speaker ng mga panahon na yan. Di ba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan po natin, dapat po talaga tutuhanin naman, seryosohin naman yung investigasyon dito po kay former House Speaker Martin Romualdez. Kasi unfair nga naman sa iba, kung yung iba ay napakabilis ng investigasyon samantalang dito kay Romualdez, bigla pong tumatahimik, ito pong si Ombudsman Boyeng Remulla. Ako nagtatanong lang naman, natatakot po ba kayo, Ombudsman Boyeng Remulla, dito kay Martin Romualdez?
Kaya hindi nyo po maimbestigahan ng maayos. Diba? Sa akin, mga kababayan, dapat imbestigahan lahat ng mga nasasangkot. Kabilang dyan, sina Romualdez, sina Chis Escudero, etong sina Paulo Duterte, at yung iba pa na mga nasasangkot, mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, karugtong po ng balita, isama na rin po natin, may pasabog na naman si dating Senador Antonio Trillanes. Aniya, bukod kay Senator Bato de la Rosa, may dalawa pang malamang. Ito daw, mga kababayan ha, malamang na may isyuhan ng ICC arrest warrant kaugnay ng brutal na madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Sabi pa dito, ito ay sina Senator Bongo at dating PNP Chief Oscar Adbayalde. Si Bongo ayon sa ICC witness na si dating PCSO, General Manager at dating Police Colonel Ruina Garma ang nagbibigay ng reward sa mga pulis na nakakapagtumba ng mga taong nai-issue sa ipinagbabawal na bato. Ano po, si Garma ay dati umanong jowa ni Digongong, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, mga kababayan, ito lang naman yung panawagan natin eh. Ako talaga, kayo, magaling yung ngayon pa lang, tinatanong ko na kayo. Kanino po ba kayo mas sumusuporta? Kay Romualdez po ba o kay PBBM? Kasi unfair naman po sa ating mahal na presidente na tuwing mababanggit yung pangalan ni Romualdez na yan, laging pilit idinadawit ang ating mahal na presidente, mga kababayan, kahit wala namang kinalaman si PBBM sa mga anomalya na nangyari dyan po sa mga anomalyang flood control. Dahil kung may kinalaman dyan si PBBM, hindi niya po pa iimbestigahan yan. Diba? Kita niyo po ba yung kay Digong dati, puro ingay lang? Yung ginagawa ni Digonggong sa panahon po niya? Kasi alam ng taong bayan na may alam po si Digonggong, kaya hindi niya po pinaimbestigahan yon. At puro ingay lang yung pinaggagawa po niya. So para sa akin, mga kababayan, kung talagang mas sumusuporta po kayo sa ating mahal na presidente, dapat suportahan po natin yung panawagan ni PBBM na mas kinakampihan niya ang mamamayang Pilipino kaysa kung kanino man. Diba? Mas kinakampihan ni presidente ang taong bayan at mas iniisip niya ang mamamayang Pilipino kaysa kung kanino man ang mga malalapit po sa kanya. Ibig sabihin, kahit ang presidente gustong managot dito yung mga totoong sangkot. Kaya nga ito po yung panawagan po natin sa taong bayan eh. Dapat po talaga, mga kababayan, mas suportahan natin sa pagkakataong ito ang ating mahal na presidente na papanagutin yung mga tao na talagang totoong sangkot sa maanumalyang flood control. At dapat din naman na managot yung mga tao na ginagamit ang pangalan ng presidente para lamang po mangulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino. Kaya nga unfair po kay PBBM na nakakalagad ang pangalan niya dito. Diba? Unfair po sa presidente kasi tuwing babanggitin ni Saldico, si Romualdez, laging hihilahin po nila ang pangalan ng presidente kahit hindi naman talaga dapat at kahit hindi naman talaga tama. Kasi nga baka mamaya, kaya ganun ang ginagawa ni Saldico kasi yun ang laging binabanggit ni Romualdez na sabi ng presidente ganito, ganyan, kahit hindi naman sinabi ni PBBM. Kaya dapat po talaga maimbestigahan itong si Romualdez, mga kababayan, at dapat po talaga seryosohin ng ombudsman ang investigasyon laban po dito kay House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. So ngayon, kayo po, ano pang masasabi ninyo hingil po dyan sa usapin po na yan? Comment below na lamang po.